Pero yung akin lang po, pagka hindi natin tinanggap na ang drug addict ay biktima at laging sila ay kriminal, para saan pa po tayong nag-usap dito? Para sa akin, dapat merong thin line na sinusunod tayo. Kung sino ba yung mga nagninegosyo sa drugs, yun ang pwede lang, di ba? Pero yung mga biktima na bumibili-bili ng piso, ng 2 piso na droga, hindi po siguro natin dapat silang itratong kriminal. Kasi mga biktima yan eh. Sa akin po kasing nakita ko po nandun ako sa Bilibid Hindi po nakatulong. Yun ang big picture. The big picture, pag yung piso-piso na yan, kinulong nyo, isinama nyo sa mga kriminal, balang araw yan ang problema natin, sila pa po ang tirador. Kasi po, papainan lang nila ng droga, papainan nila ng konting pera, yan na po yung tatakbo. Yan na po sa kalsada, sila na yung mga runner, sila na yung... Lalo na po ngayon sa Bilibid na ang ginagamit. Katulad po nung hearing namin nung huli, at yan din po ang pinaliwanag ko sa DOJ, na yan din po ang matagal ko ng pinosisyon pa, 2010 pa, sinasabi ko na, nandun ang mga drug lord sa loob ng Bilibid. Pag yan ikinulong natin yan sa loob, magiging soldier na yan sa loob. Yung bumili lang ng piso. Darating ang araw, yung tao na yun, ay problema na po nating malaki yan. Yung akin po, kung meron tayong i-decriminalize, hindi naman po ibig sabihin na lahat ng droga i-decriminalize natin. Siyempre, ang ibig ko pong sabihin, yung mga maliliit, katulad po sa mga progresibong bansa, Mr. Chairman, sa mga first world country, dinidecriminalize nila, depende sa dami. Hindi naman po pwedeng i-decriminalize nila. Pag nakuha ka ng 1 kilong marijuana, pwede bang i-decriminalize yun? Pusher ka na talaga nun. O nakuhanan ka sabihin na natin, gramo-gramo na shabu, imposible naman na hindi ka tulak. Pero makunan ka ng piso. piso yung ganun lang kaliit. Yung po ba ikukulong natin? Gagastusan po ba ng gobyerno yan? Yung taong ganun na igagastusan natin. Yun lang po yung akin. Naiintindihan ko po kayo lahat. Kasi talagang nasa law enforcement po kayo. Dapat nung ipatupad kung ano yung mandato po ninyo. Pero yung akin lang po, panahon na po para pag-isipan din natin kung ano po ba talaga ang trato natin sa atin pong mga drug addict. Sila po ba talaga ay biktima? O ano bang gagawin natin sa kanila? Kriminal? O yun lang po, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you. You have a very good point, Your Honor. And I think it really goes without saying that we have to jail the poser and save the user. Diba? Ganun ang ating mantra dyan. Jail the poser, save the user. But you will save and save if magiging talamak na rin yung magsabihin ng mga tao, hindi man tayo magkukulong nito. But anyway, pag-usapan natin ng maigihan ng gusto para... Yes, sir. Go ahead, Senator. Maganda rin po yung punto ni Senator Robin Padilla. Actually, we treat yung mga drug addicts po, not drug addict, but drug dependents as yung may health problem. Health issue na actually yan more than a law enforcement issue. Siguro we can consider yung mga voluntary drug dependents na gusto magparehab. Wala na silang offense. Ibig sabihin, hindi sila kakasuhan. Voluntary nga, nag-avail nga sila ng mga ating mga remedies Pero yung mga nahulihan po ng in possession, they can always say na gagamitin niya but pwedeng benta rin niya yun Actually, in many instances, drug users are also drug pusher. Dalawa yan Doon nila kinukuha yung kanilang ginagamit So, medyo complicated po yung situation na yun. So, depende po siguro sa amount na makukuha sa kanya. So, if, ito sir, let us open up our minds. Halimbawa, I am the author of this bill. Yun talaga nakalagay doon. At saka, Senator Robin Padilla is very keen on treating this problem as a health issue and not a criminal issue.
So, dito tayo sa health issue. Halimbawa, nagpatsisyon sila. Gamit ng druga. Ni-raid ng PDEA. Drug using ang kaso nila, which is decriminalized. Huli sila. Huhulihin pa rin sila. But dadalhin sila sa Drug Rehabilitation and Treatment Center ng DOH. Kailangan mandatory on their part to undergo. Otherwise, paano? So magdagdag tayo ng provision dito na kung hindi sila magpaparehab, kakasuhan sila. Di ba? Kasi kaya natin inamin yung batas para hindi sila kakasuhan at i-rehab sila. Ngayon, kung ayaw na magparehab, anong magiging next move natin? Dadami ang problema ng druga pag hindi sila magparehab, di ba? Go ahead, sir. Your Honor, bali, magkakaroon po ng tatlong kategory ngayon yan. Drug use, drug possession, and drug trafficking. Iyon nga, sir. Yung example na binigay ko is that's plain drug using. Dahil patsisyon nagpatsisyon. Na-raid sila ng PDEA. Huli. Ngayon, mga anak ng mayaman, ayaw magparehab. Kahit na code 300 sila doon, gumagamit. At positive sila sa kanilang drug test. Ngayon, dalhin sa DOH. So, kailangan ngayon, ang magiging standard natin sa Drug Rehabilitation and Treatment Center ng DOH ay secured na wala makakalayas. So, parang treatment doon, treatment sa kanila ay talagang obligado sila makulong doon at ma-rehab. Ikukulong sila doon para i-rehab. Ganon ang magiging kuna. Dahil kung hindi sila magpaparehab, dapat may corresponding na kaso tayong gagawin sa kanila. Yes. Mr. Chair, I think I fully support yung yung ating view na it's a chronic relapsing medical disorder. Mga biktima din po talaga itong mga to. And kunwari nga po, nahuli sa PAT session, they should be offered rehabilitation. Kung hindi, siguro po, the full force of the law should be in effect. Simultaneously, kung sila ay tatakas, pinagbigyan na sila ay tatakas, then another reason to give them siguro a legal concern para po matugunan natin. Also, sir, siguro, as a matter of compromise, although sa medical field, it's a chronic relapsing disorder, pabalik-balik po, for some, but not for all, na baka pwedeng nating bigyan lang ng limit kung ilang beses sila mag-volunteer. And then after that, they should undergo certain, Yung nga, yung nakalagay dito sa proposal natin is, first, walang kaso, rehab. Second offense, walang kaso kasi nag-relapse, rehab uli. Third na kaso, third na offense sila, wala, kulong na yan. Di ba may sinabi kasi third is enough. Dalawa, okay pa yung pagpangatlo, kakasuhan talaga sila. Pero yung nga, ayusin natin itong batas na ito ngayon. Paano? NBI, you were raising your hand. Please. Yes, sir. Ang understanding ko kasi when you decriminalize certain provision of the law, like drug use, you can no longer arrest a person for doing drugs. You can no longer arrest a person for doing drugs because walang basis yung law enforcement. So they can do anything they want anywhere. You can just use drug. And there's nothing we can do about it. We cannot arrest them. The DOH, they don't have the manpower to arrest these people. Are they gonna run after these drug users? It's going to be hell of a problem for law enforcement because this is not only a health issue. This is a law enforcement issue. Drug users are not only using drugs. They're committing other crimes like theft, robbery, rape. Yeah, but this Mr. Chairman, iba na yun. Pag gateway mayroon ng kasamang krimen, iba na po yun, Mr. Chairman. Opo. Ang pinag-uusapan lang po natin yung possession. Yung pong paggamit lang ng small amount. Pero pag pinag-usapan na natin yung meron ka ng partner na krimen, iba na po yun. Opo, iba na po yun. May batok na po yun. Yung punto lang na gustong palabas ng NBI is ganito yun, Your Honor, na pag drug dependent,
kung hindi siya hindi ma-restrict yung kanyang movement, merong yung derivatives na kaso na gagawin further crimes like magnakaw, mang-rape, mangsaksak, parang ganun yung tingin lang, prevention. But anyway, Ano po yun, Mr. another Chairman? crime yun, another Opo. crime. Oh, Mr. Chairman, ang atin pong experience kasi dyan, mas dadami po yan pag isinama nyo yan sa kriminal. Yung mga, mas marami ang porsyento na yung mga nahulihan mo lang ng piso dyan, isinama mo sa mga siraulo, yun ang gagawin pa nilang tau-tauhan nila kasi madaling bulahin yun. Yung akin pong punto, Mr. Chairman, kaya po natin to ginagawa, itong panukala na ito, para paghiwalayin po natin yung sinasabi natin ng mga pusher, yung mga drug dealer, yung mga kawatan talaga, inihihiwalay po natin doon sa mga biktima. Yun lamang po ang purpose ng panukalang batas na kailangan maliwanag sa batas ng Pilipinas na hindi natin isinasama yung mga pipitsugin doon sa bigatin. Kasi ang mangyayari, yung pipitsugin, laging yun lang nadadali. Yung mga bigatin, wala, malaya. Kailangan po natin talaga, bigyan talaga ng emphasis dito sa batas natin sa Pilipinas. Kung sino talaga yung ating tutulungan at kung sino yung ating tutuluyan. Yun lang po, Mr. Chairman.